Genesis 42, Magandang Balita Biblia. Nagpunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Josue. Nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, "Ano pang hinihintay niyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain, upang hindi tayo mamatay sa gutom." Balita ko'y maraming pagkain doon. Pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Josue upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Josue, ay hindi na pinasama ni Josue sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain sapagkat laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, si Josue ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Josue ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. "Taga saan kayo?" Mabagsik niyang tanong. "Taga-Kanaan po." "Naparito po kami upang bumili ng pagkain," tugon nila. Nakilala nga ni Josue ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila, kaya't sinabi niya, "Kayo'y mga espiya, at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa, hindi ba?" "Hindi po. Kami pong mga lingkod niyo'y bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami, at kami mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya." "Hindi ako naniniwala," sabi ni Josue. "Naparito kayo upang alamin ang kahinaan ng aming bansa, kaya't nagmakaawa sila, Ginoo, kami po'y 12 magkakapatid, nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang bunso naming kapatid, ang isa po na may patay na." Sinabi ni Josue, "Tulad ng sinabi ko, kayo'y mga espiya, at isinusumpa ko sa ngalan ng Faraon, hindi kayo makakaalis hanggang hindi niyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Umuwi ang isa sa inyo at kunin siya, ang iba'y ikukulong dito, hanggang hindi niyo napatutunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, mga espiya nga kayo." 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Josue sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin niyo ito. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y makakaalis na at maaari nang iuwi ang pagkaing binili niyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit pagbalik niyo'y kailangang isama niyo ang bunso niyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo, at hindi kayo mamamatay." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang sabi nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko," sabi ni Ruben. "Nakiusap ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na nauunawaan ni Josue ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng tagasalin sa wika kapag humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi na niya mapigil ang pag-iyak. Nang panatag na ang kanyang kalooban, bumalik siya, at ibinukod si Simeon. Ipinagapos niya ito sa harapan nila. Nagbalik ang mga kapatid ni Josue sa Kanaan. Iniutos ni Josue na punuin ng trigo ang kanilang mga sako, at ilagay doon ang salaping ibinayad nila. Pinabigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ang utos ni Josue. Ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain, at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila, upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako, upang pakainin ang asno niya, at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, "Ibinalik sa akin ang aking salapi. Heto sa aking sako." Nanginig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa, "Ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos?" Pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, "Ama, napakabagsik kong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pagbintangan pa kaming mga espiya? Sinabi po naming mga tapat na tao kami, at hindi mga espiya. Ipinagtapat pa namin kami 12 magkakapatid na lalaki, at iisa ang aming ama. Sinabi po namin na patay na ang isa naming kapatid, at ang bunso na may kasama niyo rito sa Kanaan.
Pagkatapos po naming sabihin ito, akalain niyong susubukan daw niya kung kami nagsasabi ng totoo. Pinaiwan po si Simon, at pinauwi na kaming dala ang pagkaing aming binili. Ngunit mahigpit po ang bilin niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid bilang katunayang kami nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangako po siyang palalayain si Simon at pahihintulutan kaming manirahan at magnegosyo sa kanyang bansa. Nang isalin nila ang kani-kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad. Kaya't pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, iiwan ba niyo akong mag-isa? Wala na si Josue, wala rin si Simeon, ngayon gusto pa niyong isama si Benjamin. Napakabigat namang pasanin ito para sa akin. Sinabi ni Ruben, Ama, kung hindi ko maibalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang dalawa kong anak. Ipaubayan niyo sa akin si Benjamin, at ibabalik ko siya. Ngunit sinabi ni Jacob, hindi ko papayagang sumama sa inyo ang aking anak, patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko ng ito, kung siya'y masasawi sa daan, hindi ko na ito makakayanan, mamamatay akong nagdadalamhati.